Public consultation sa mga hog raisers sa Calabarzon. Sisimula na ng Department of Agriculture bukas, kasunod ng banta ng pagkalat ng ASF. Samantala, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpasalamat sa private sectors dahil sa pagpapahiram ng cold storage facility para sa mga bakuna laban sa ASF. Si Clazel Pardilla sa Sentro ng Balita. Yes, Clazel. Angelique, hindi na raw dapat maalarma sa African swine fever, sabi ni Department of Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Parating na kasi ang bakuna kontra ASF at sa Martes, inaasahang uumpisahan na ang pagbabakuna sa mga baboy sa Batangas. Sa ngayon ay mahigpit na binabantayan ng Department of Agriculture ang mga sasakyan na papasok at palabas ng Calabarzon para mapigilan ang pagkalat ng African swine fever. Pagpasok ng Santo Tomas, Batangas, isa-isang dinidisinfect ang mga truck na hahakot ng mga baboy sa lugar. Yan ay para mamatay ang virus na posibleng dala ng sasakyan. Paglabas ng Star Toll, nakahilera ang mga truck na may dalang buhay na baboy. Dapat ay may health certificate, patunay na walang ASF at may shipping permit na nagsisiguro na mula sa mga lehitimong farm ang mga dalang baboy. 32 barangay sa Batangas ang may kaso ng swine fever. Bukas sisimulan na ng DA ang public consultation sa mga hog raisers sa probinsya. Ilalatag ang mga kondisyon ng paglahok sa controlled vaccination program lang sa ASF. Tanging mga baboy na hindi pa tinatamaan ng ASF ang maaring bakunahan. Dapat ay grower o pinalaking baboy na may edad 4 hanggang 20 linggo. Kukuhanan ng dugo para masigurong walang ASF at sasailalim sa monitoring kada 30 araw hanggang 2 buwan. Titingnan kung makakapag-develop ito ng antibodies. May advisory group din na binuo na magsusuri kung epektibo ba ang bakuna at ituloy ang programa. Sa Biyernes, inasahang darating ang mga bakuna. Sa isang post ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nagpasalamat ang presidente sa pagpapahiram ng ilang pribadong sektor para sa cold storage facility na paglalagyan ng bakuna. Bukod sa border control at vaccination, ay pabibilisin ang pamamahagi ng indemnification fee para maiwasan ang pagpupuslit ng mga baboy na apektado ng ASF at hindi na kumalat ang sakit. Angelique, nasa 150 million pesos ang pondo ng Agriculture Department para sa indemnification fee at hanggang 12,000 piso yung maaaring matanggap kada isang baboy na matured na malaki na isusuko ng isang hog raiser dahil naapektuhan ng ASF. Angelique? Yes, Clay, itong indemnification na ito ay kailan to magsisimula? Dahil yung mga hog raisers natin sa Batangas na unang tinamaan ng ASF ang kanilang mga alaga, hindi ba naalala mo talagang araw-araw halos 5, mga 10 ang nililibing nilang mga alaga nilang baboy? Yes, Angelique, simula na yan ongoing pagbigay ng mas mataas na indemnification fee sa mga hog raisers na apektado ng ASF. Ang pakiusap ng Department of Agriculture kapag may nakita na sintomas ng African swine fever, agad ipaalam sa ahensya para makapagsagawa ng testing. At kapag yan ay nagpositibo, maaari nang mag-apply para sa indemnification fee para mabilang ng DA kung ilang baboy ba yung may ASF at mabayaran ng DA malibing at hindi na kumalat ang mga sakit. At Angelique, ayon pa sa Agriculture Department, ay kahapon 8 lamang yung naitalagang checkpoint, pero ngayon ay mas dumami. Dito nga sa may San Rafael, wala ito dapat supposedly checkpoint o nasa listahan. Pero ngayong araw, meron na rin tong inspection site doon naman sa mga papasok na sasakyan sa Batangas. Angelique? Okay, maraming salamat, Clazel Pardilla.